Dumaan siya sa mga kaaway habang sunod-sunod na tumama ang mga sibat ng yelo at ang dugo ay nakabitin sa malamig na hangin. Si Kim ay bumubuka ng bibig habang pinapanood si Suko, iniisip na siya ay lumalakas, ngunit ngayon parang malapit na talaga siya. Kinuha niya ang isang bote, uminom ng mamahaling potion, at sumabak sa laban. Hindi nag-atubili si Kim, madaling pinutol ang mga Smurf. Napansin ni Suko at nagulat nang makita niyang nakakasabay si Kim. Umiti siya, at nang walang salitang binitiwan, nagsimula na silang maglaban. Sabi ni Kim na kailangan lang niya ng 1 minuto. Pagkatapos ng laban, nilapitan ni Suko si Kim at tinanong ang tungkol sa pagbabago sa kanyang mga mata. Ipinaliwanag ni Kim na nagiging kulay lila ang kanyang mata, na ayaw niya. Iniisip niya si Sujong at iniuugnay ang pagbabago sa kanya ngunit itinataas ito bilang isang bagay na may kinalaman sa kanyang mga kakayahan. Umupo si Suko sa tabi ni Kim, ipinapahayag ang kanyang mga pagdududa. Ibinahagi niya na hindi lang ang hitsura ni Kim ang tila nagbago. Lahat tungkol sa kanya ay parang nagbago. Binanggit ni Suko na narinig niya mula kay Sunpil, ngunit nahihirapan siyang maniwala na ang isang maskadong galit ay maaaring maging bayani. Nang tanungin ni Kim kung paano nalaman ni Sunpil, sinabi ni Suko na nakilala ng kanyang pinsan si Kim mula sa isang litrato. Tumatawa at humihikbi si Kim tungkol sa abala, sinasabi na nakakatulong ng kaunti ang maskara. Tinanong niya si Suko kung paano niya hinaharap ang kasikatan, at tumawa lang si Suko, sinabing nakadepende ito sa iyong personalidad. Kim ay nagtanong kung nariyan pa rin ang mga reporter sa labas ng asosasyon. Sumagot si Suko na umalis na sila, na ikinagulat ni Kim. Itinaas ni Suko ang kanyang kamay at tinanong kung ilang araw nang nakakulong si Kim. Iminungkahi niyang tingnan ang balita, ipinaliwanag na ito ang unang pagkakataon na nagpakita sa publiko ang chairman ng asosasyon ni Kim. Umiti si Kim sa kanyang sarili, naramdaman ang bigat na naalis sa kanyang mga balikat. Si Suko ay humahaba at sinabing masaya siya na nagkita sila. Gusto niyang uminom pero hindi siya pinapayagan ng trabaho. Akala ni Kim na abala na si Suko. Biglang may kumikislap sa singsing ni Suko. Biro-biro, iminungkahi ni Suko na magkape muna sila at binanggit na may iba pang dapat pag-usapan habang ipinapakita ang singsing ng bayaran. Tumingin si Kim sa singsing at napagtanto niyang mas malaki ang mundo ng mga bayaran kaysa sa akala niya. Nagtataka siya kung may iba bang nakakaalam ng pagkakakilanlan ng nakamaskarang ranggo mula sa singsing. Gumagamit si Suko ng mahika upang itago ito at nagbabala na hindi lahat ng mga mercenaryo ay magiliw. Karamihan ay gumagamit ng mga kasanayan o bagay upang itago ang kanilang mga singsing. Sabi ni Kim sinusubukan niyang maging maingat. Nakita ni Suko na nag-aalangan si Kim, kaya't naghintay siya. Tinanong ni Kim kung ano ang kanyang codename. Pagkatapos ng mabilis na paghinto, sinabi ni Suko na ito ay isang bato. Tumawa si Kim at sinabi na mas maganda iyon kaysa sa pangalan niya, saka idinagdag na siya ay si Morningstar. Nilunok ang kanyang laway, tumayo si Kim at binanggit ang mga Smurf na humahabol kay Suko. Tinanong niya kung paano palaging nakakaligtas si Suko. Nagmumakmak si Suko pero hindi nagsasalita, iniisip ang kanyang astig na kakayahan na lumikha ng mga portal. Ang kakayahan ni Suko na lumikha ng kapangyarihan sa loob at labas ng tore ay talagang kahanga-hanga. Ito ang uri ng kasanayan na talagang makakapagbago ng mga bagay-bagay. Kim naisip na tiyak na nagpakahirap si Suko para itago ito. Nang tanungin ni Kim kung paano nalaman ng Smurf Guild, simpleng inis na lang ito ni Suko at sinabi na hindi na ito problema. Binanggit ni Kim na bilang Guild Master, marahil dapat ay si Suko ang humawak sa mga kaganapan pagkatapos nito, ngunit iniiwasan ito ni Suko at sinabing ang pakikipag-usap sa mga pangunahing tauhan ay bahagi lamang ng trabaho at maayos naman ang mga miyembro sa paglilinis ng kanilang sarili. Kim ay ngumiti at pumili ng isang kafe, pero sa hindi inaasahang pagkakataon, napadpad sila sa opisina ni Taesek. Pinagsabihan sila ni Taesek tungkol sa pagtawag dito na kafe, at tumawa si Kim sabay sabi na ito lang ang lugar malapit na may libreng soundproof barrier. Biro ni Taesek na dapat siyang magsimulang maningil ng mga kristal para sa lugar. Pagkatapos, napansin niya ang hindi magkaparehong mga mata ni Kim at tinanong ito tungkol dito. Ipinaliwanag ni Kim na ito ay isang side effect lamang ng kanyang kakayahan at tahimik na nagtataka kung babalik pa ba ang mga ito sa dati.
Sinasabi ni Suko kung paano ilang buwan na ang nakalipas ay kinailangan niyang ipakita ang kanyang portal skill sa harap ng ilang mga executive. Isa sa kanila ay nahuli ng mga Smurf, na tinorture siya hanggang sa magpakatoto siya. Kim nag-click ng kanyang dila at sinabi na malas iyon. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa exec, at naisip ni Suko na malamang ay patay na ang lalaki dahil wala namang impormasyon ang mga nahuling Smurf. Tinanong ni Kim kung handa na bang gumalaw ang Team A. Sumagot si Taesek na naghihintay lang sila na may isang bilanggo na magsabi ng lokasyon ng pangunahing base ng Smurf Guild. Kapag nakuha na nila iyon, ang King Guild ay darating at aalisin sila ng tuluyan. Mas labis na nag-aalala si Suko tungkol sa mga leak kaysa sa anumang bagay. Nang walang sinasabi, umalis siya sa kwarto. Pinapanood ni Taesek siyang umalis at tinawag siyang pilyo. Kahit mukhang kalmado siya, alam ni Taesek na nasasaktan si Suko sa loob. Tinuturing niya ang mga miyembro ng kanyang guild na parang pamilya, kaya talagang mabigat ang mawalan ng isa. Tinasek kung talagang okay si Kim. Sabi ni Kim ayos lang siya, kahit papaano sa pisikal. Pero nang usisero si Taesek sa nararamdaman niya, inamin ni Kim na hindi ito ang unang beses niyang pumatay at hindi siya nakakaramdam ng guilt dahil deserve nila ito. Ang mas malaking problema, ang pagpatay ay hindi siya pinaramdam na masama kahit kaunti. Talagang nagbigay aliw ito sa kanya. Tumingin si Taesek kay Kim sandali bago siya bigyan ng magiliw na pat sa ulo. Sinabi niya kay Kim na ang tunay na laban ay hindi tungkol sa paglaban sa kadiliman, kundi sa pag-aaral kung paano ito hawakan. Kim nagtataka kung talagang kaya niya yon. Sa pagkakataong ito, sa wakas, sa tingin niya ang mga awkward na salita ni Taesek ay talagang mukhang astig. Ang eksena ay lumilipat sa isang gubat sa ika-29 na palapag ng tore. Naglalakad si Kim sa lupaing natatakpan ng yelo, patuloy na inuulit sa kanyang isipan ang laban kahapon. Hindi niya maiwasang pag-isipan kung gaano nga ba kalakas si Suko, lalo na't pinabagsak niya ang 100 tao nang hindi man lang siya napapagod. Mas nababahala si Kim sa kawalan ng emosyon ni Suko kaysa sa karahasang dulot nito. Nakatayo sa lugar kung saan niya nasaktan si Minsok, nagtataka siya kung talagang nagbago na siya. Marahil ang kanyang hindi magkaparehong mga mata ang nagpapakita kung sino talaga siya. Sinasabi niya sa sarili na ang mahalaga ay makontrol ang kadiliman sa loob niya. Pagkatapos noon, nagpasya siyang lumipat sa ika-30 palapag. Sa mga pintuan, bumulong siya na nakaligtas siya sa 3 nakamamatay na hamon. Una, hinarap niya ang isang kambing, pagkatapos ay nakaligtas siya mula ika-5 hanggang ika-10 palapag, at muli sa ika-20. Nakipaglaban din siya sa isang orc at isang minotaur sa mga naunang pagsubok. Noong mga panahong iyon, binigyan siya ng sistema ng mas madaling mga gawain at ipinahiwatig na mas mababa ang antas ng kahirapan. Baka lahat ng ito hanggang ngayon ay pagsasanay lang. Habang abot kamay na niya ang pinto, nagsisimulang manginig ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga instinct ay alerto. Nagtataka siya kung bakit. Pinapaalala sa kanya ng sistema na dapat niyang pahalagahan ang kanyang kutob. Iniisip niya si Liu at sana makapagsalita siya ngayon. Mula nang uminom ng elixir, ang mga pandaman ni Kim ay naging sobrang talas. Humigop siya ng malalim na hininga at naglakad pasulong ng walang pag-aalinlangan. Alam niyang naghihintay ang kamatayan sa kanya, pero umaasa siyang makatagpo ng ibang bagay sa halip. Habang binubuksan niya ang pinto, siya ay pumasok sa kanyang huling pagsubok. Ang sistema ay pagkatapos ay nag-anunsyo na siya ay pumasok sa ika-4 na nakatakdang bahagi. Opisyal na siyang kwalipikado at malapit nang magsimula ang kanyang espesyal na pagsubok. Pumasok siya sa isang desyertong may buhangin at mga bato, inaasahang ang kastilyo sa malayo ang kanyang patutunguhan. Ang hangin ay tila kakaiba, parang may hamon na darating. Binalaan siya ni Liu tungkol sa panganib, at tumanggo si Kim nang magsimula ng gumalaw ang lupa. Biglang sumulpat ang mga higanteng alakdan mula sa buhangin sa paligid niya. Agad siyang pumasok sa isang posisyon ng pakikipaglaban nang mag-charge ang unang alakdan sa kanya. Tinamaan ni Kim ang mga mahihinang bahagi nito gamit ang bilis, ngunit ang maluwag na buhangin ay nagdulot sa kanya ng pagkawala ng balanse. Sinamantala ito ng alakdan at tinamaan siya. Naiwasan ni Kim ang karamihan ng epekto gamit ang kanyang mga twin sword, na natiling matatag sa ilalim ng matinding presyon.
Itinulak ni Kim ang buhangin at tumalon, pinutol ang alakdan sa gitna gamit ang mabilis na paghiwa. Mabilis niyang napagtanto na ang paggalaw ng mabilis ay hindi nakakatulong sa magaspang na lupaing ito. Matapos niyang mapuksa ang mga mapanganib na nilalang, tumutok siya sa kastilyo. Bigla niyang narinig ang boses ni Liu sa kanyang isipan. Sinabi ni Liu na may nararamdaman siyang kakaiba. Huminto si Kim at nagulat. Tinanong niya kung gaano nakatagal gising si Liu. Sumagot si Liu na gising siya mula nang pumasok si Kim sa gate. Pero hindi iyon ang pangunahing punto. Sinabi ni Liu na kailangan niyang pumunta sa kastilyo. Tinanong ni Kim kung bakit, at sumagot si Liu ng simple, nandoon ang kanyang katawan. Ito ay pagmamay-ari ng lalaking may kalahating mukha at kalahating bungo. Liu ay nakaramdam ng ginhawa nang makita niyang gising si Liu. Tinanong ni Kim kung ano ang ibig sabihin na ang katawan ni Liu ay nasa kastilyo pa rin, ngunit hindi sumagot ang madilim na espada. Isang alakdan ang tumalon kay Kim, pero siya ay umiwas at sumakay sa kanyang lumilipad na talam. Tinanong ito ni Liu, pero nagbiro si Kim na siya ngayon ay isang pang-angat sa mga gumagapang na alakdan. Hindi alintana ang panganib, lumipad siya diretso patungo sa kastilyo habang humihingi ng tulong si Liu. Humihingi ng paumanhin si Kim kay Bronhart dahil hindi siya nakasali sa pagkuha ng kristal, at sinabi ni Igo na ayos lang iyon. Nang tanungin ni Liu kung sino ang nagsalita, ipinaliwanag ni Kim na ito ay si Igo Gate, na nagtataglay ng mga alaala ni Bronhart. Mukhang hindi masaya si Liu, pero pinaalalahanan siya ni Bronhart na mas matanda si Igo at nararapat siyang igalang. Umiti si Kim, iniisip na magkakasundo rin sila sa kalaunan. Si Kim ay bumaba sa harap ng kastilyo habang papalapit ang mga alakdan. Pinipilit siya ni Liu na magmadali. Dahan-daang bumukas ang mga pintuan ng kastilyo, at pumasok si Kim sa madilim na silid sa loob.